Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Webes mga Lodi. Good evening sa inyong lahat mga Lods, no? Malupit ang update natin ngayon, matindi to mga Lods, no? So bago ang lahat, syempre alam niyo na mga Lods, no? Sana palike ng ating video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe and everything, okay? Unahin niyo na yung like. Para niyo na sinishare yan pag nilalike niyo yung video natin, okay? So magpupunta na tayo sa ating malupit na news ngayong gabi, no? So medyo maaga pa mga idol, 6 pa lang. Sa oras na to nagsasalita ako, 6. Okay, so una dito muna tayo mga idol, no? Sa ating update sa Strait of Hormuz mga lods, no? Marami nagsasabi na binuksan na, etc. Pero ang katotohanan mga idol, no? Ang nakalagay dito, no energy tanker has crossed the Strait of Hormuz since the ceasefire kicked in. Walang dumadaan dyan mga idol, no? Na tanker o energy tanker. Four dry cargo ships made it through carrying grains and metals. That's it, no? Walang oil, walang langis mga idol. Yung mga dumaan dyan, ang daladala is yung grain and metals. Ayun yung dala, walang dumaan dyan na may dalang oil. Mga loads, no? 4 lang dumaan. Takot pa rin sila. Ceasefire or not, nobody's testing it with oil just yet mga idol. So ayun yung nakalagay dito mga lods, no? So hindi pa dumadaan yung iba dyan, naka-stack pa rin dyan, naka-parking mga lodi. Lahat ng mga sakyan, yung mga truck, ayaw nilang subukan dumaan, lalo na kung langis yung dala nila mga lods. Kahit isang drone lang ang tumama doon mga lodi, sunog ang buong barko na yun. Maliit lang, di ba? Kahit maliit na sabog lang, mukhang malaki ang magiging damage doon sa barko ng oil. So ayaw nilang subukan. Sabi dito ang mga Lodi, no, kakapost lang nito ni Trump, President Trump on Truth Social. Ito yung sinabi niya, all US ships, aircraft and military personnel with additional ammunition, weaponry, and anything else that is appropriate and necessary for the lethal prosecution and destruction of an already substantial degraded enemy will remain in place. So hindi sila alis, nandun lang sila mga idol, no? And around Iran until such time as the real agreement reached is fully complied with. No, kumbaga hangga't di naayos, hindi aalis o hindi uuwi yung mga sundalo. If for any reason it is not, which is highly unlikely, then the shooting stars bigger and better and stronger than anyone has ever seen before. Lagi niya sinasabi ni Trump yan. Anything you ever seen before. Lagi siyang ganun. It was agreed a long time ago, and despite all of the fake rhetoric to the contrary, no nuclear weapons and the Strait of Hormuz will be open and safe. In the meantime, our great military is loading up and resting, looking forward actually to next conquest. America is back. So parang ang nangyari dito mga idol, yung sinabi ni Trump na pwede kasing pwedeng i-apply natin sa Amerika yung naisip natin noon, no, na yung 2 weeks na sinasabi niyang ceasefire mga idol, kasi naubos na siguro yung mga dala nila, no? Syempre, galing pa sa Amerika, malayo pa yung babayin kung naubos na lahat ng bala nila rin sa barko, so kailangan nila mag-refill, no, ng mga ammunition nila mga idol o weaponry, 'di ba? Yung mga bala nila, mga military weapon nila, mga drones, 'di ba? So kailangan nila ng 2 weeks para bumalik, mag-ipon ulit, and then after ng 2 weeks bakbakan na ulit. Parang ganoon siguro yung plano ni Trump diyan. Kasi naisip natin yun sa Iran Baliktad no? Naisip natin na nakipag-ceasefire sila para mag-ipon ulit ng missile, 'di ba? Para after ng 2 weeks bakbakan na ulit. Yung pala, pwedeng mas applicable yun sa US kasi wala naman sila sa land, di ba? Nasa mga barko sila, so nauubos yung nila, yung kanilang mga kargada. Di ba? So 2 weeks, magre-refill sila siguro. Ganun yung mangyayari, mga idol, no? Matalino si Trump. Pinalabas niyang ceasefire pero hindi. Nagre-reload lang pala. Pinalabas niya lang na ceasefire. Reloading mga Lodi. So sabi dito, Trump says we are not leaving the Middle East until the goals are complete, no? Ayun yung sinabi,
More US fighter jets cargo, refueling, ayun na nga mga lodi, no? Refueling and missiles transport plane are heading to Middle East from Europe. Trump leaving NATO for Greater Israel. Ito yung pinakaisang malapit na words dito eh. Bukod sa nagre-refuel sila ngayon, mga idol, no? Yung 2 weeks na yan, malamang nagre-refuel lang yan o nagre-reload lang sila, mga loads, no? And ito yung pinakamalupit. Trump leaving NATO for Greater Israel. Parang pinagpalit ni Trump yung NATO para sa allied na Israel, mga idol. Parang tinotodo niya lahat eh. Inaaway niya na nga yung NATO, di ba? So, ayan ayan yung matindi dyan. At eto naman, alisa tayo sa global muna natin, no? Kasi tahimik si Daddy ngayon eh. Pero don't get me wrong bakbakan pa rin Israel-Iran ngayon, mga lodi. Lebanon, tuloy-tuloy yung bakbakan dyan, mga idol. Hezbollah, nagpapaulan ng missile, mga lods. So, pero dito na muna tayo. Nakita natin ngayong Thursday, 8 p.m. Ito kasi tapos na yung meeting ng kanina to yung FOMC minutes. Pero magkakaroon daw kasi, mga idol, bukas ng madaling araw. Hindi kasi nakalagay dito nung tinignan ko, madaling araw to bukas. Fed will officially release the balance sheet at 4:30 p.m. Eastern Time today. If balance 6.7 trillion, 50 basis points ang magre-rate cut sa ngayong April. If balance naman 6.6, 25 basis points. If balance naman 6.6 pa rin, no more 6.6 to 6.7 pala. Ano mo rate cut pag 6.6? All eyes on Fed today, sabi dito, mga idol, no? So, matagal na yan. Yan muna natin yan. US Treasury Secretary Bessent declared the Clarity Act a national priority. So, nung narinig ko to, nabasa ko itong tinuturing ng ating secretary, Treasury Secretary, ang Clarity Act na national priority. So, good news yun, mga idol. Kasi syempre, ipa-priority nila yung Clarity Act na maipasa. US Treasury Secretary Scott Bessent has stepped into the crypto regulation debate kasi pinasukan niya na, ang tatagal daw framing the Clarity Act not as a financial matter but as a question of national security. So kailangan na may pasa yan, hindi para kumita kayong mga sutoy kayo, sabi ni Scott Bessent, di ba? Kailangan may pasa yan para sa national security, hindi para sa mga kapakanan yung mga ganid kayo, sabi niya. Writing in the Wall Street Journal op-ed of OPED, hindi ko alam mo ibig sabihin yan. Bessent cited the Clarity Act as the cornerstone of any credible regulatory framework for digital assets. Without it, he suggested the promise of border crypto legislation including the Genius Act cannot be fully realized, no? Released, tama ba? Realized. So, ayan. So, ano to, mga idol parang madadama yung Genius Act, no? Kasi kailangan talaga natin ng clarity mga idol. So, kailangan may pasa yan. So, kahit na yung Genius Act, hindi siya mapupuli released o realized. Hindi naman. Basta yan. Ano ba to? Dali lang, mga idol Sa dami kong binabasa araw-araw. Minsan na aning na, Realized to alam ko Realized. diba? Pucha yun. Pala yung release. Yan. Cannot be fully realized. Okay? With nearly 1 in 6 Americans now holding some form of digital asset and global crypto market caps sitting between 2 and 3 trillion dollars, the stakes could not be higher. Bessent argued that clear rules and credible enforcement have always been America's edge. He warned that Senate floor time is running out and the Congress must act now. So, minamadali na to, mga idol, no? Kahit si Scott Bessent, no? Kasi, syempre, nung una, ang nag-ano dyan, sino ba yun? Si Pete? Si Pete yun nakalimutan ko yung apelido niya. Si Pete Hegseth, basta yun.
Di ba? Ngayon, nakialam na si, ano natin, Treasury Secretary natin, mga idol, na si Scott Bessent. So, kailangan nyo na, no? He warned that Senate floor time is running out and the Congress must act now. So, napaka-good news niyan. Pagdating sa atin, kasi alam natin na mismong si Secretary, gusto nang madaliin yan. Kaya nga ito pa isang follow-up sa kanya. US Treasury Secretary says Clarity Act is next. Oh. Genius Act can't be realized without clarity support. O, ayan na, mga idol Ayan na, realize na naman, no? Di ba? So, ang tindi na ito, mga idol, no? Maski yung Genius Act natin maapektuhan kapag hindi napasa yung Clarity Act natin. A new report from WSJOPED, US Treasury Secretary Scott Bessent publicly urging Congress to pass the Clarity Act, calling it the necessary next step after Genius. So, kailangan talaga yan, mga idol, no? He also pushed the urgency of passing it now. O, ayan yung binasa natin kanina. So, pares lang pala yun. At eto na, mga Lodi, no? Sana ba isang ano dito? Ito yan eh. Ito magkasunod tong news na to eh. Ayan eh. Ethereum Foundation continues Ethereum sell-off. The Ethereum Foundation recently sold another 3,750 Ethereum worth $8.3 million per lock on-chain. The average selling price stands at 2,214 per token, no? Ayan yung presyo ng Ethereum ng binenta nila. This move adds to a series of recent Ethereum liquidation. The foundation still holds 1,250 Ethereum left to upload, no? Grabe, inuubos na nila yung kanilang Ethereum, mga idol, binibenta na nila. At dito na pumasok yung parang sinumbat ng ano tawag dito ng XRP Army na ba't kayo sinasabi nyo dati na yung Ripple sabi dito, oh no, Ripple has been dumping XRP on the retail. So ayan, tinawanan niya kasi yung Ethereum talagang inuubos niya ng Ethereum niya eh. Every chain founder has been dumping on the retail for their own individual profits. This is nothing compared to how much they've been selling off regularly. Ripple as a company has been completely transparent of their XRP escrows, and every single drop of it is used to partnership, acquisitions, expansion, and technology. Kumbaga, parang sinasabi niya rito, asan na ngayon yung mga nangasar na sinasabi na dinadump ng Ripple yung XRP nila sa mga retail? Diba? O ano ngayon tong ginagawa ng Ethereum? Halos ubusin nila yung hold nila. Diba? Pero yung Ripple, hindi naman nila dinadump yun. Kumbaga, para sa kanila mismo, para mag-profit sila. Binibenta nila yung XRP para bumili, mag-acquire, no, ng single drop of it is used for partnership, acquisitions, expansions, and technology. Ginagamit nila yung para umunlad yung XRP, mga Lodi, para rin sa future ng XRP, hindi para pansariling profit. These narratives will die out along with many chains. Ripple and XRP Ledger will lead the next banking and financial system. Sa tingin ko, mga idol, siguro 1 to 3 years, mga idol, no? Ano to, clip nyo na baka ma-overtaken ng XRP yung Ethereum. Sa tingin ko lang mga Lods, siguro nananaginip lang ako, mga idol, pero pwedeng mangyari yun, mga Lods. Lalo na pag adoption nakita na natin sa XRP, no? Pero medyo malabo, pero suntok sa buwan, pero malay nyo, di ba? Ganun lang yun. Kasi noong 2018, mga idol, naunahan ng naging number 2 yung XRP mga Lods nung naging number 2 sila noon, saka sila kinasuhan ng SEC. Parang sinabi, ayun, umangat na kayo, baka maunahan nyo na yung Bitcoin kasuhan na kayo. Yun yung nangyari noon, mga idol, no? So ito, ano ba to? Sabi dito, mga idol, Google highlights high-paying AI data center jobs. Sa Pilipinas ata to, mga Lods, no? Swerte. A Google executive discusses the boom in non-degree AI infrastructure roles that pay 5.9 million with active hiring in the Philippines for position requiring Tagalog English skill. Mag-apply na kayo dito,
Mga idol, AI data center jobs. Ang laki ng bayad, oh. High-paying AI data center jobs. Ang tanong, saan mag-a-apply? Di ba? Paano yun? Walang comment dito. YGG, hindi, refresh natin. Wala. Walang comment. Ito lang comment. Di ba? So, para malaman natin kung saan mag-a-apply. Oh, ito na. Ito, grabe to mga lods. Tignan nyo to, ha. Asan na ba yung ating chart? Ay, hindi ko pa pala nasasabi yung chart sa inyo, no? Meron akong ginawa ritong triangle opens. At ang pinaka, hindi kasi mamaya na yan eh. Meron tayong chart na dito na nga natin tignan yung part coin. Ayan, yung part coin to eh. Yan. So yung part coin mga lodi, umangat siya tas bumaba, no? Nag-pump and dump. Okay? So ito, April 9 ngayon din to mga idol, alas 3 ng madaling araw kanina. Lumipad siya, no, alas 7 ng umaga. Mga idol, kita nyo, grabe to, mga lods, oh. Umabot siya ng 0.24, okay? And then, boom, dire-diretso pababa, mga lodi, hanggang 0.17. Okay? So, ang nakalagay dito, mga lodi, whale bet backfires in partcoin market manipulation attempt. A trader attempt to manipulate partcoin with a massive 145.24 million long position. So, nung nag-long siya, mga idol, pumalo, no? O, pumalo eh. Ganyan, no? Pang. Di ba? So, after nun, sana? Per unlock on chain. The position was spread across 4 wallets, suggesting coordination. So, parang 4 na wallet, no? Yung gumamit niyan. The move came during a sharp 27% price surge, but the rally quickly reversed into a steep crash. Boom, bumagsak. Nakalong sila. Durug ang $145 million. The whale was liquidated within 3 hours. Total losses hit, siguro nagkaroon may stop loss sila. Ang talo nila is sabi natin $3 million as the trader collapsed. However, short traders benefits from the sudden reversal. Wallets, ito yung mga wallets na yan. So force adjustment, they realized combined profits of around $849,000. So ito yung panalo nila, mga lods. So yung whale talo, mga idol, no? Tinry niyang i-manipulate yung part coin, pero natalo siya ng 3 million at merong mga nanalo ng 449,000. Grabe. Ang bilis lang, oras lang. Diba? Oras lang yan, mga idol. Magkano yung 800,000 ay 800k sa peso, mga lodi. Diba? Milyon na yan, mga idol. So, ayan. Tapos, ito naman, alert. Nako, delikado tong mga coins na to, mga idol, ha. Binance to delist 6 tokens from spot market. Binance has announced it will delist 6 token from all spot trading pairs on April 23. Sa April 23 pa naman, mga lodi, 2026. So, kung meron kayong coin na to, pwede nyo nang i-withdraw o ilipat nyo sa ibang coin. Kaya, ilagay nyo sa stable coin, kayong bahala. The affected token included BiFi, FIO o FIO, FUN, MDT, OXT, and 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan. Ayan yung 6, no, na token na madidili sa spot. Trading will cease at 3 UTC, no, across the platform. The move follows Binance periodic asset review process tokens failing to meet standard pace removal. So, nawawala na sila ng kumbaga sa standard nila hindi na akma, no? So kailangan na nilang mawala. Mga idol, sa spot trading hindi ko alam sa future, pero pag wala ka na sa spot, wala ka na sa future eh. So ayan yung 6 na yan, no? So, kung meron kayo niyan, alam niyo na gagawin niyo, mga lodi. Tas ito yung kaya inano ko yung chart ko eh, mga lodi. Bumabago. Yun. So punta muna tayo dito sa sa ating eto, mga lodi, like this every single time. Okay? We have sa Bitcoin to. So dito nakalagay, sabi, the guy who posted this never misses.
Bitcoin is at multi-year trend line support chart. So nandito na raw tayo, no, sa bottom, mid-cycle, tapos peak, and then bottom ulit. So bottom, mid-cycle, tapos mid-cycle bottom, no? Ito yung mid-cycle high pala, mid-cycle bottom, and then peak. So ang kasunod na nito, mga idol, is peak na. Ayan yung sinasabi dito sa post na to, mga idol, no? Ayan daw yun. Okay? So sa Bitcoin to at sa altcoins naman, ito yung sinasabi, history never lies, the trend line doesn't care about your bias. We hit the ceiling, now we moving to the floor. It happens in 2019, 2023, and it's happening now. Position accordingly. So dito, may kita natin, no, na yung bottom and then mag-up, all-time high. So ngayon, negative 85% noon, negative 77% ngayon, and then nag-all-time high. So ngayon, meron tayong negative 76. Tama ba? So ayan, sinukat nyo. 85 nun. Diba? Negative 85%. Tapos dito, negative 77%. Mga Lodi. Tas ngayon, dito sa atin sa 2026, umabot na tayo sa negative 70. So in-expect niya, mga idol, na abot pa tayo sa sa 30. Sa 40. Hindi pero dito na yan, ito kasing guhit niya, mga Lodi, nas bottom. So ito yung guhit niya, tapos pwedeng ito yung bottom o maglakbay pa tayo dito. So hindi ko alam mga idol pero sobrang baba nung expected niya kung dito, mga Lods, di ba? Kung dito yan, grabe yan, mga Lodi. Babalik tayo ng 40 to 30k. Ayun ba yun? Bitcoin din pala to, mga idol. So salungat pala yung dalawang titinignan natin. Dito isa. Ito nasa bottom na ganun din to. Pero ito yung gusto ko pala. Ito pala yung sa sa alt. Tama ba? Hindi, Bitcoin din pala to. Puta, saan yung sa alt na tinabi ko? O wala, sa XRP yun. Ito din. Everyone is panicking, sabi dito, but I've been saying this for weeks. The low is already set na. No? Selling pressure is done, shaky hands are out. Alts are about to explode 10 to 100x easily. This is your final signal. If you still believe we're in downtrend, you're going to watch this from the sideline, mga idol, no? I've been in this game for over a decade and I'll continue sharing everything. So ito yung altcoin dominance pala. Ayan, Golden Cross, mga Lodi, no? So ganun din dito. So ang in-expect nila, hindi ko alam, magpa-pump, mga idol. Kasi ako kasi sa kaya medyo negative ako sa history, mga Lodi. Although may talagang naniniwala ako sa ibang history, pero yung ang hindi ko masyadong naniniwala ngayon is yung kunyari lahat ng altcoins lilipad. For me, medyo negative sa akin yun. Kasi dati, kaya lumilipad yung mga altcoins noon. Kasi onti lang yung altcoins. Nasa 100,000 lang. Mga 1,000 lang. Ngayon, sobrang dami na ng altcoins. Imposible lumipad lahat yun. Sobrang dami na ng coins. 'Di ba? So, mababawasan for me. Sa akin lang yun, mga idol, So, ayan. Tapos, eto naman, mga Lodi, yung ano ba tawag dito? Bitcoin Depot hit by 3.7 million BTC theft. So nanakawan sila, mga idol. Bitcoin ATM operator Bitcoin Depot has reported a 3.7 million theft following a security breach in a recent SEC filing. The Nasdaq listed firm detected unauthorized IT system access on March 23. Attackers gained control of credentials tied to crypto settlement accounts. A total of 50.9 BTC was drained from company wallets. The firm has engaged cybersecurity experts and notified law enforcement. A third-party investigations into the breach is now underway. The firm confirmed that the attack didn't affect customer platforms or data. So talagang nakuha lang Bitcoin lang, mga Lodi, no?
So, ito ba yun yung parang ATM? Oh, grabe yun, mga lodi. Safe ba yan o hindi safe? Ba't ganun? Bagay, hindi naman tayo gumagamit yan eh. Ito na. Boom! XRP just flipped Bitcoin in trading volume on Upbit, the biggest crypto exchange in South Korea. So, XRP, no, lagi naman number 1 sa trading volume yung XRP sa Upbit. Mga lodi, yung number 1 crypto exchange sa Korea, mga lodi. O, South Korea, hindi North Korea. GG tayo sa North Korea. Dapat na tayo sa mga comment nyo. Medyo maaga pa mga idol ha. So upload ko na to agad syempre. Para mapanood nyo na agad. King Shangsheng, shoutout sa'yo. Mukhang delay na naman ang Clarity Act na yan. May palakas loob pa pala, di na natapos. Pero sabi nga ni Scott Bessent, bilisan na. Di kasi nila tinatrato ng tama ang mga manggagawa, kaya siguro nag-init ang ulo ni Abdul Salsalani. Tama lang siguro yan, Boss Jeb, para sa kanya, pero alam niya kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Sabi ni Idol OTG. Phil Habis, Idol, sobrang shoutout sa iyo lagi. No, shoutout sa iyo. Si Eman Velasco. Pero aminin natin, Pinoy Logic, if na steamroll ang Iran, tapos oil bumaba, very good tingin natin kay Trump. Parang nung nag-pump crypto pagka-elect sa kanya, no? So ganun yung tingin natin nun. Sobrang lupit niya. Napaangat niya yung crypto. Parang Lakers lang yan nung tinalo ng GSW. Biglang pangit na si LeBron. Ang kalakasan ni Trump, ang kasalanan ni Trump pala, natalo or stallmate lang. Hindi tambak. Kaya madaming galit, lalo na Pinoy. Ayan, sabi ni Idol Eman. Si Oryx. Naka-short ako dyan, profit ako $20. Tas ngayon, abang naman, pataas. Sana mamayang gabi uli, sabi ni Idol. Ay, nawala pala yung ano ko. Nasabihin ko. So, ito, hindi masabi So, ito mga idol ginawa ko to. So, inasahan ko, magkakaroon ng malaking pagkilos. Naka 4-hour time frame ako eh. Magkakaroon ng malaking pagkilos dito bago mag April 20. Ito yung April 20 ko eh. Yung guhit na blue. Okay. So, pwedeng maglaro-laro yan dyan. And then, magkakaalaman tayo bago mag-April 20. So, pwedeng 19 pa lang o 18 pa lang, bumasag na siya pababa. O 18 pa lang, 19 pa lang, bumasag na siya pataas. Pwedeng ganun eh, mga lods. No? Pero ang palugit ko dyan, April 20. Mga lods, no? So, clip nyo yan. Babalikan natin to. Ulalisis lang yan, mga lods, Idol, parang gobyerno yan, Satoshi, kapag may nahukay na langis sa bakuran mo sa gobyerno, yan. Pero, kapag may droga sa'yo yan. Ganun ba yan? Parang lugi Si Meow si yun, Lisa yung Sean, shoutout sa'yo, Mr. Ads. Malabo na. Nakalimutan ni Satoshi yung key phrase, Lods. Those who holds Bitcoin, hold the market. Kasi nga, yung mga panahon na yon, wala naman silang idea na magiging sobrang laki ng Bitcoin eh. 'Di ba? So, hindi natin sure. Hindi na masasabing decentralized ang Bitcoin, Lods. Talong-talo na sila ng XRP Army, sabi ni Mr. Ads. Tanggojo. Sana gawin ng mga empleyado dito sa Pinas, pagsusunog na yan, mga buwanan ng inang mga private sector. Wag naman, grabe ka naman, Yung nakainang news natin na sinunog niya yung sa Ontario, napakalaking warehouse, grabe yun, mga idol. No? Anong sunugin niya? Wala, wag naman. Pengway Coin, shoutout sa'yo. May susunduin na si kamatayan. Hindi, masigla naman idol, na okay naman. Masaya ako dahil nakita ko si Mr. President kanina. No, tawag dito, anniversary ng ating ano ba yun? Holiday ngayon eh. Araw ng Kagitingan na yun pala. No, so marami nagsasabi na lumang video daw yun. Ay nako. Bahala kayo diyan mga lodi. Mas maganda na buhay yung presidente natin, mga idol, no? Okay yung ganyan. Masama yan. Baka magulat na lang ang lahat na gusto na din kunin ni Trump ang Pinas.
May USD na. Uy, ako mas gusto ko yun. No, sabihin nyo na hindi ako makabansa. No, pero mas gusto ko yun. No, kunyari, sakupin tayo ng Amerika. Pero syempre, hindi tayo papatalo doon. Ano yun, yung, kunyari, sinakop nila tayo, bubuli-buliin tayo. Hindi naman papayag mga Pilipino niya, boy. Di ba? Sila makikisama sa atin. Di tayo. Kaya nga maraming bansa ayaw tayo sakupin kasi matigas ulo natin. Skyla, Boss Jeb, mas safe siguro na siguro wag ka maglagay ng kahit anong picture ng token sa thumbnail mo. Yung mga epic picture na lang, wag din pangit okay lang 'yan. Maliit lang naman yung portion ng mga thumbnail ko 'di ba? Mas malaki yung mukha. Si Clavis, parang ang pangit kasi pag walang picture ng token o nang binabalita natin. Ayan, Skylab shoutout sa'yo, si Clavis. Matitigil lang yata yung gera na yan kung meron na mas matinding kalaban na lilitaw na kakailanganing magtulungan ng mga bansa para talunin ang alien. Si Frieza, pag dumating si Frieza. Lagi yung ganyan si YT, panay AI na kasi nagpapatakbo sa mga system nila. Kaya madalas merong mga palpak. O nga, kaya nga nakakatakot na ngayon Kumbaga, maganda ngayon wag kang gagawa ng mga bagay na hindi mo kasi kung ginagawa mo dati tas hindi ka naman na bablock o hindi ka naman na re-remove sa YouTube, okay lang siguro yung mga usual na ginagawa mo. Pero pag nag-try ka ng iba, na ganito ganyan, baka sabihin nag-iba ka na, mukhang ano ka na, kailangan ka nang mawala. Ernesto, shoutout sa'yo Mr. Ads. May huling baraha pa loads tayo bukas April 10 para masalba kung magkakaroon ng ceasefire. Tataas market pag negative bababa. Di natin alam mga idol. Wala pa sinasabi si Trump Dexter's Channel, Joseph Berdin always yan. Shoutout sa si New Gamer. Kung totoong nakalimutan yung key, ang problema na lang sa future ay quantum computing. Ang kawawa yung isang lalaki ata sa Scotland o UK may 10,000 BTC siya. Nainis yung ex-girlfriend niya sa computer. Kinalimutan ko na yung kung bakit. Video games ata dahilan. Malamang Karen yung ex-girlfriend niya. Pinatapon yung PC kaya kasama yung secret seed phrase. Sayang yun. Forever nang nakabodega. At least di na bababa sa zero sakripisyo nila. O nga mga lods hindi, yung sa quantum computing pwedeng makuha yan kapag hindi nalipat sa iba, no? Kasi mga lumang lumang wallet yan, hindi natin alam mga idol So hintayin na lang natin, malay nyo naman tama sila na hindi naman nawala, no? Galing mo talaga idol, salamat naniwala ako sa iyo. Sa sinabi mo na bababa, nakapag-short tayo panalo, meron ng panlugaw. Oy, congrats sa iyo Luisito Carion. Ayan. Lods, nakapost ako. Nakaposition pala. Ako ng 1.38. Ayan. Basura man. Boss, si Trump talaga ang tunay na nagmamanipulate ng market. Halatang halata naman. Si Ferdinand Sir, shoutout sa'yo. Hunter. Hindi din ako na position boss. Akala ko abot ng 73. Bago bumaba, di na nag-trigger. O nga, minsan kasi ganun may inaabangan ka. Tapos hindi umabot doon hanggang bumaba na. Tarang siya naiiwan ka na tuloy. May mga ganun moment Si Elabila. Ayan, shoutout sa'yo. Si Edwin. Mga ba, si Share ko lang TV. Sabay sa trend, killing me softly lang. Ayun. Yung lugar mo is your comfort zone. Kung gusto mo talaga mag-grow, need mo umalis dyan sa lugar na yan para makapag-focus ka sa mga plano mo sa buhay. Ano yun, idol? Dami nagrereklamo kay Trump kasi di siya nakikinabang sa gera sa ngayon. Pero the moment na directly makinabang sila, lahat yan mag-cheer pa kay Trump. Wala talaga sa morality ang desisyon ng karamihan. Nasa interest talaga. Yan. Si Bibo, shoutout sa'yo. Si JMH. Parang pares kayo ng Mr. Ads. Mukha. Isa lang bang tao kayo? Bibo, ayan. Idol Jeblo. Patay na daw si hindi boy pa. Ayun naman. Yan ganda ng trend line ng XRP 1.3.
Sana na retracement lang yan at bumagsak ng 75k ang BTC. If not, welcome to 60k ulit, sabi ni Idol. Biglang baba, sabi ni Cereso Joy Neal. Shoutout sa iyo, Idol Cereso Joy Neal. Santos Jandel, shoutout sa iyo. Si Peng Kalag, simula na katapusan. BJ Ramirez, ayan, oo nga, ngayon din, maaga tayo ngayong gabi. Si Mark Anthony, si Disley, si Anli Popcorn at si Stephen Andre ang nag-champion sa atin, mga idol. No, so ayan ang ating malupit na news ngayong gabi, mga lodi. No, so kita-kits tayo bukas ng umaga, mga idol, no? Alam niyo naman 'yan. So, huwag niyong kalimutan sana i-like yung video natin, mga lods. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo. Sa mga wala pang crypto exchange, ayan, BitGet, nasa baba ng description natin. So, kita-kits tayo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Squares Gaming at subscribe to Jeblo. inubo pa. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, you need to buy the House of Leather. It's link in the description too. You can get any color like brown, black. That's it. Or Red. red. Yeah. Ayan. So you need it for wearing, and of course, to beat your children.